Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome na naman sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan. Again, good morning po sa inyo pong lahat at salamat po sa Panginoon. Muli tayo ay nagsama-sama upang matutunan na naman natin ang karagdagang impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Good morning din po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, and also sa mga mission churches and mission pastors po natin nandiyan. Good morning po sa inyo pong lahat. At hindi ko napapatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, Doc Julie. Good morning, Sir Conrad. At good morning, John. Good morning, Romir. Yan. Good morning, Koy. Eric. Si Jeric. Eric pala to, Eric. Ang mga kitchen crew. Yan. Shout out sa lahat ng mga kitchen crew dyan. Si Ma'am Leia May. And also si Naomi. Gomopas. Ay, Sosoban pala. Yan. And also, sino ba? Ma'am Joby Plomentira at si Sir Anthony. Gonzaga yun. Anthony Ramirez. Gonzaga. Ay, si Anthony yan? Hindi si Joby mo, sabi mo Plomentira. Joby Plomentira. Gonzaga pala. Sorry, Joby Gonzaga. Joby Gonzaga sa si Anthony Bing Ramirez. Na lang, tawagin mo na lang siya, Bing. Bing. Ma'am Bing. Okay. Sige. Para hindi ka nalilito. Alright, oo. At siyempre, yung tauhan mo. Member mo. Sino? Jiro? Andiyan ba si Jiro? Okay, diyan pala si Jiro. Hello, shout out kay Jiro. Ganda ng papanoorin natin mamaya pagbabasa niya. Project niya kay Ma'am Leslie. Panoorin natin, ma'am. Alright. Bakit pinagtatawanan Hindi mo? ko pinagtatawanan. Ano? Gusto lang panoorin natin mamaya. Oo. Kasi yung mga batang yan is learning. Yes, oo. And don't expect maging ano sila. Yeah, tama. Kamusta naman ang araw mo, Doc Julie? Alam ko, balita ko, napakaganda ng araw mo ngayon. Actually, araw-araw maganda. Kaya at araw-araw din masaya. Kasi nandito na tayo sa Weekender Show. Oh yes, this is our Weekender Show mga kapatid. Sa lahat po ng mga sumusubaybay po dyan at sa mga kabataan na walang pasok. Ayan, tuwang-tuwa na naman sila. Tuwang-tuwa na naman ang mga bata na hindi na naman sila papasok at hindi pa sila magigising ng maaga. Kaya ayan, shout out sa inyo. Kaya manood kayo ng IP. Yan. Oo, kasi may bagyong may bagyong Kristing. Ayan. Krising ba? Krising. Akala ko Kristing. Bagyong Krising. Mag-ingat tayo sa bagyong Krising, mga kapatid, ha? Sa lahat po ng mga nasasalanta ng bagyong Krising, doble ingat. Nakita ko yung Kabangkalan, talagang flooded. Oo, kaya mga kapatid, no? Kaya ingat tayo. Ipag-pray po natin ang isa't isa, lalong-lalo na sa mga tinamaan ng ng bagyo na yan. Kung dito nga parang hindi pa sumisinag ang araw, how much more sa mga nandun talaga sa nasasakupan ng bagyong yan. So, ipag-pray nyo po ang mga lugar po na yan, Alright, at sige ma'am. Gusto ko rin batiin ang may birthday ngayon. Yun! Sir Rick Belmonte. Yan. Happy birthday, Sir Rick Belmonte. And also, kay Sir Randy Dingding. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. Sana ay mabusog nyo kami mamaya. Mainit na sabaw. Sarap na yan sa ganitong klaseng panahon. Lalong-lalo na yung ramen. Yan. O kaya champurado. Ay. Yung mga ganyang klaseng O kaya lugaw na merong ang tawag nito, yung arroz caldo. Oh, grabe. Tapos meron ka pang chili paste na Pero yung yung binreakfast ko, pansit na.
Pansit. Pansit Canton. Ay, Yung ano, niluto. parang yun na yata yun. Baka yun na yun. Baka doon na. Baka yun na yun. Oo. Oo. Nabusog na ako eh. Patay. Oo. Anyway, so wala again. naman, hindi pa naman kinantahan eh. Wala pa, oo. Hindi pa wala valid. Pa. Oo. Wala pa, hindi pa valid. Wala pang blowing of cake eh. Oo. Well, anyway, so again, ay salamat sa Panginoon. Tayo muli ay nagsama-sama. Let's all enjoy the program. Share the link to your loved ones, to your relatives, so that you can be a blessing to them as well. Alright? So, batiin natin yung mga live viewers natin dyan. Nakita ko dyan si Ma'am Mary Grace Bondesto. Ayan, good morning. Kay Ma'am Lian Bobier. Ayan, hello po. Magandang umaga po sa inyo. Anong area si Mary Grace? Mary Grace Bondesto. Baka naman area mo yan. Hindi po eh. Nalimutan ko na kung saan to. Pero, yeah. Sir Jeffrey Onsat, hello po, good morning. And also kay Ma'am Helen Kapundan, good morning. At sino pa ba yung mga nandyan, sir? Yan, good morning po. Yan. Yun. Ayan, si Ma'am Jessica Mendoza. Ma'am Belia Quinones. Hello po, magandang umaga. And also kay Ma'am Mayet Regaspi. Hello, Ma'am Mayet. At kay Ma'am Hasmin Abanto at kay Sir Emil Balecuatro, Ma'am Ellen Hermosura. Yan, sa area mo to, Ma'am. At kay Ma'am Maylene Cosare. Shout out sa team Prescock Heart. Yun, no? Hello po sa inyo. At kay Ma'am Joy Estolonio. Ayan, and also kay Ma'am Michelle Baque. Ayan, good morning po sa inyo. At sa lahat pa ng mga manonood po natin yan, kay Ma'am Teresa Mejias, good morning at welcome po sa ating programa. Alright, so again, it's a great blessing mga kapatid na tayo po nagsama-sama for our Weekender show. Bagamat walang klase, pero ang programa ay tuloy-tuloy pa rin, no? Kaya maganda maging blessing po tayo sa isa't isa at matuto tayo sa ating programa mga kapatid. Shoutout sa lahat po ng mga again, sa lahat po naman nag-celebrate ng birthday dyan. Happy birthday po sa inyo pong lahat. Happy birthday po. Yan. And again, let's all enjoy the program. Shoutout ko lang po sa lahat sa aking area, Central East family. Good morning po sa inyo pong lahat. No? Keep safe everyone. Bagamat ang panahon ay grabe, ay mag-ingat po tayo. Hello po. Shoutout kay Ma'am Odeza Aquino. Good morning po sa inyo po dyan. All the way from Pangasinan. Ayan. Sa Pangasinan po kaya, kamusta po ang panahon po dyan? Ano po ba dyan? Maulan or mainit? Oo. Hello po sa inyo pong lahat dyan. No? At lahat po ng mga naapektuhan po ng bagyo ngayon ay mag-ingat po tayo. Okay? Kaya dapat pag panahon na talagang tag-ulan, ay ang mga hinahanda ninyo, meron na talaga yung mga pangprotekta sa ulan. Tulad ng payong, raincoat. Dito sa ating bansa, kinakailangan mo ng bota or boots or plastic boots kasi sa mga baha. Yan, kinakailangan po natin yan. So dapat pag rainy season, handa po yung mga ganyan. No? Meron kang kapote, meron kang payong, at meron kang boots. Alright? So dapat dala-dala nyo po yan pag kayo po ay lalabas para at least ay hindi po kayo basta-basta na mababasa, no? Mahirap po, sabi nga ng nakararami, mahirap magkaroon ng karamdaman, no? Kaya lalong-lalo na yung mga mga magulang, mga tatay, mga nanay ay dapat mag-ingat po kayo kung kayo man nagtatrabaho, ay dapat hindi po kayo magkasakit. Okay? Kasi pag nagkaroon kayo ng sakit, hindi kayo makakapasok. Alright? So, again, ay mga munting paalala lang po yan para po sa inyo. Alright? Sige po, Doc Julie, tuloy na tayo. Hindi gumagana ang cellphone ko. Ano ba yan? Parang mahina ang signal dito. Opo, medyo ma'am. Medyo mahina nga. Mahina ang signal natin. Yan, pag-pray nyo po, dahil alam nyo naman, pag maulan, inahangin din yung signal eh. Hindi ko alam kung bakit ganyan talaga. Pag maulan,
traffic, walang signal. Oh, hindi ko ma-connect yung ganyan eh. Pag maulan. Kahit nga ambon-ambon lang eh, parang nawawala na yung signal. Okay, so medyo mahina rin po talaga yung signal sa akin. Alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo. Let's all welcome ang ating tagapagsalita for this morning. Walang iba kundi si Ma'am Ces Ramos. Ayan, hello po, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Welcome back sa ating programa. Ayan. Good morning po sa lahat. Yes, good morning. Medyo. Hinahangin po tayo dito. Ayan. Yan. Good morning po. Happy Friday. Once again, ay salamat sa Panginoon sa panibagong umaga, Friday, weekend. Kahit may bagyo, pero tuloy pa rin tayo. Oh yes, tuloy-tuloy pa rin talaga tayo mga kapatid. No? Again, welcome back at Ma'am Ces. At alam ko naman marami tayong mga tatalakayin para po sa ating mga live viewers. Kaya wala mga natin dyan, mga masugid natin live viewers dyan. Let's all be excited sa matututunan natin ngayong umaga pong ito. Alright, sige po, ibibigay ko na kay Ma'am Ces yung ating discussion for this morning. Sige po. Yes, so ang topic natin this morning ay medyo magma-mathematics muna tayo. Naku, Kasi patay. magka-count tayo ng calories. Actually, diniscuss ko na rin years ago. Marami ko ng times na binigay yung mga detalye kung paano tayo mag-calorie counting, paano malalaman kung ilang calories ba yung kailangan natin. Specifically, sa mga gustong mag-lose ng weight. Ayan, I'm sure marami tayong kapatiran ngayon na may kinabang kasi marami ritong gustong mag-lose ng weight. Tama po ba? Ayan, Yes. sige. So, ang gagawin natin ngayon is we will talk about counting macros for weight loss. Itong macros, ito yung macronutrient diet. Kumbaga, may tinatawag tayong mga calorie deficit, ganyan. So, ito yun, nagka-count talaga ng calories. So, hindi man tayo lahat nutritionist, pero syempre, gusto kong i-share sa inyo kung paano mapapadali sa atin na mag-count or mag-monitor ng ating calories on a daily basis. Okay. So, yung macronutrient, ito yung diet is a way of eating that focuses on the balance of protein, carbohydrates, and fat. Ito yung tatlong macronutrients natin. Yung kung tawagin namin sa college days namin ay CPF. CPF, carbo, protein, and fat. Ganyan. So, CPF yung tawag namin doon. So, rather than just counting calories, kasi pag sinabing calories, lahat-lahat ito carbo, protein, and fat. Kasi merong ginagawa yung iba, mamit lang nila yung calories nila, okay na. Ang tanong, saan galing yung calories? Yun. So, kailangan ito, yung balancing. It's very important, balance yung protein, yung carbo, tsaka ng fat. So, hindi lang just counting calories. Okay? So, it involves tracking the grams. Nako, ito na. Sino bang magaling mag-compute? Actually, conversion, one of the things na talaga pinapagpasalamat ko nung time na nag-aaral ako ng nutrition, yung memorization. Oo. Pero ngayon parang hindi ko alam ano nangyari. Ano nangyari? Bakit yung memory ko din? Pero nung time na sinabi ng mga prof namin na pag sinabing memorize it by heart, ibig sabihin pala noon, kailangan mo siyang i-memorize talaga ng buong puso because mahagamit mo siya sa career mo moving forward. So, talagang tama yun yung minemorize ko by heart yung mga grams, ilang grams yung carbs ng rice, ganyan. Na-memorize ko lahat yun. So, thankfully, until now pa naman, yung iba, memorize ko pa rin. Memorize mo pa rin, ma'am. Yung iba nahulog na sa hindi ko kasi napunta. Pero, memorize ko pa rin naman. Siyempre, yun yung specialty mo So, it involves tracking the grams of each macronutrient. Hindi naman kailangan talagang magpakadalubhasa ka para masunod mo to. Yung mga basics lang, pwede mo nang ma-achieve din yung goal mo. So, yung each macronutrient that you consume to meet your specific health and fitness goals, such as weight loss, muscle gain, yun yung mga muscle gain, di ba?
or improve athletic performance. Iba't iba kasing klaseng ano to. Iba't ibang klaseng goal kung anong gusto mo. Doon mo i-balance yung carbs, protein, and fat mo. Ganon siya mag-compute. Ayan. Ano ba yung macronutrients? Number 1, yung ating C, yung carbohydrates. Okay? Alam naman natin yan. Elementary pa lang, even preschool nga, alam na to eh. Carbohydrates, yung primary source. Ito yung, tama ba, grow ba, sir? Grow. Ay, na. Mga ano to, ma'am? Go foods to, go. So, go foods. Ito yun. The body's primary source of energy. Number 1 source. Kumbaga, walang iba kundi ito lang. Walang pwedeng ipalit. Yun yung ating, yun yung role ng carbs sa ating katawan. Providing fuel for physical activity. Bukod sa physical activity, pati yung mga athletic performance, ito rin yung source natin, yung carbs. As well as brain function. Imagine that sa mga hindi kumakain ng carbs dyan, kamusta yung mga brains natin? Kamusta yung mga brains, di ba? Kamusta yung function ng brains sa mga hindi kumakain ng sapat na carbohydrates? Imagine mo na lang yun. Di ba? So, ganun siya. Ganun ka-importante na meron tayong primary source of energy. Kahit tulog po tayo, nagko-consume tayo ng carbs. So, kaya wag po tayong matakot kumain ng kanin. Lalo na tayo yung mga Pinoy. Kanin is life sa atin. So, yun nga lang, ibabalance, itatama yung quantity. Yun. As well as quality yun. Hindi naman yung pag sinabing carbs, okay na carbs na lang. Carbs, di ba? Okay. Number 2, yung P natin, which is yung protein. Okay. Alam ko maraming gumagawa nito, yung mga naglo-low carbs or nagno-no carbs. Ginagawa nilang protein. Yung protein yung kanilang ginagawang source of energy. Bakit? Naglo-low carbs sila. Nag-high protein diet naman sila. So, ano nangyayari? Ang protein kasi specifically dapat meron siyang specific function eh. 'Di ba? Essential for building and repairing tissues, making enzymes and hormones, and supporting various bodily functions. So basically ito yung role ng protein natin. Okay? Pag ito ginamit mo for energy source, paano na yung building and repairing tissues, 'di ba? Paano na yung making enzymes? So wala na, sabog-sabog na yung ating katawan niya. Sabog-sabog talaga. So ganon, hindi maganda kumbaga yung performance ng ating body. Okay? Kasi ang may tinatawag kami noon yung protein, also known as ano siya, meron siyang yung energy sparing, parang kailangan ma-spare mo yon. Meron siyang ganong quality. So kailangan hindi siya maggamit as energy source. So, dapat talaga, mas marami pa rin yung carbs kumpara sa protein. Okay? So, yung mga takot talagang kumain ng carbs, puro na lang protein, mag-isip-isip na kayo kasi nga, maraming hindi nagagawang maayos yung katawan kapag hindi balanse. Okay? So, specific role. Yeah, so kung tutusin talaga, ma'am, dapat balanse yung mga kinakain natin, no? Po. Kung ano man, kung mayroon talagang siguro na parang tawag nito kapag kinakailangan lang talaga magbawas, depende sa sa condition ng tao. Yes. Oo, like for example, mayroong diabetes or mayroong sakit sa puso. So, pero pag ikaw ay normal, dapat balanse. Hindi mo dapat tatanggalin si carb, hindi mo tatanggalin si protein, hindi lang puro protein, hindi lang din puro carbohydrates. So, ang pinopoint out dito ni Ma'am Ces ay talagang dapat balanse. Balanse. Yes. Dapat sa hapagkainan, kapag kumain ka ng isang meal, merong dapat yung carbs. Macronutrient na to. Yung CPF natin. Meron dapat. It's very important. Kung hindi man ganun kadami na tulad ng kinakain mo dati, bawasan mo. Yung tama lang, yung tamang kinakain lang dapat. So, yun yung dapat nating mabantayan, mga kapatid. Kasi nga, tulad nga ng sabi ni Ma'am Ces kanina, pag wala si carbohydrates, puro protein, yun naman yung gagamitin mo. Yes. So, wala nang building, wala nang magbibuild ng muscles, wala nang
magsasaayos ng ating katawan. So kasi yun yung source, yun yung magiging source, wala nang iba-burn na sugar or carbohydrates. Yan. So Tsaka yun. yung pag-repair, di ba? During sleeping time, kaya nga, di ba, ang suggestion namin, mga nutritionists, yung protein, yun yung medyo mas damihan natin sa dinner. Kasi, nagre-repair tayo ng mga tissues during bedtime. So, dapat dun tayo nagko-consume ng more protein. Oo, sa gabi. Before bedtime, bago matulog. Yan. Yan yung best time to eat protein. Fats, ayan. So, ito marami din takot dito eh. Ayaw ng mantika, ayaw ng ganito. May mga healthy fats naman po tayo. Okay, important for hormone production. Okay, just imagine kung wala kang fat, no? Wala kang enough fat sa diet mo. Paano yung mga production ng mga hormones sa body? Paano mo ma-absorb yung mga nutrients na kinain mo from the foods? And maintaining healthy cells. So yung repairing and yung mga ni-repair ni protein ng mga tissues and cells, yan, mami-maintain niya ng fats. So imagine no, kung isa lang sa macronutrient ang mawala. Yeah. 'Di ba? Paano sila, kasi parang they work hand in hand eh. Teamwork silang tatlo. Yes, totoo yan. Okay, so yan yung pagka knowing the functions of these macronutrients, malalaman mo na, 'di ba? Tingnan mo ngayon yung sarili mo, saan ba ako nagkukulang, di ba? Ano ba yung diet ko ngayon? So, magiging aware ka, ay, mukhang kulang ako sa protein, di ba? Kasi puro lang ako carbs. Ay, mga naka-high carbs diet dyan. Parang bihira yun. Ayan, so, mayroon naman dito na parang kulang ako sa fats, kaya pala medyo, hindi ko na-absorb mga nutrients, parang ganyan. Tapos baka naman, kulang pala ako sa carbs, kaya pala hindi maayos yung brain function ko. May ganon. Kaya pala parang mainitin ng ulo mo, hindi ka makapag-focus, kasi nga, di ba, hindi ka kumakain ng carbs kasi gusto mo mag-lose ng weight. So ngayon, we will go na dun sa paano na nagwo-work itong mga macro na to sa weight loss. Specific goal na weight loss. Okay, so shout out sa mga nagwe-weight loss dyan. Ano ba yung mga dyan? Thank you sa greeting, Ma'am Jet. Nabasa ko yung Ano yan? Ma'am Jet. Kailang birthday mo, ma'am? Today po. Seryoso? Pambihira naman. Ayoko sabihin kasi edad ko. Ayoko sabihin yung age ko dyan. Happy birthday sa ating ngayon, tagapagsalita. Nako, dapat Yan, meron thank tayo you, Ma'am nito Jet. mamaya. Nabasa ko kasi yung comment ni Ma'am Jet. Oo, sino kayang pwede nating dyan, mapakisuyuan dyan, no? Jello, sino? Wala tayong Naku, wala dyan. kayo pagkabala, Sir Con. Oo, binigla naman tayo ni Ma'am Ces ngayon. Well, anyway. Secret nga kasi, Sir Con. Oo. Hindi, wala rin lumabas sa mga feeds ko. Wala rin akong Siguro nagtatago talaga to si Ma'am Ces. Nagtatago talaga Ayaw ako. niya talagang malaman. Pero si Ma'am Jet binukuin siya talaga, ng binuko ako. Oo. Disciple ko kasi yan si Ma'am Jet. Yan. Happy birthday, Ma'am Ces. Ilang taon ka na, ma'am? Sabi mo Oo pag-usapan. naman, 30. 11 years ago. Happy birthday, Ayan, Ma'am Ces. grabe. Oo, pambira. Pinagkano pa natin si Ma'am Ces ngayong araw na ito. Hindi, okay lang. Ano ba? Oo. It's Saka blessing yung for me to be Gusto here. kong pagalitan yung aming leader. Bakit naman? sa Makati, South Central, oo. Natago Huwag naman. Central South. Central South, oo. Natago doon sa GC siguro nila. Oo, natabo. Hindi na Okay lang yan, yun. hindi nag-appear siguro. Oo. Kasi blessing na I'm here sa Akala ko aking naman, birthday. akala ko birthday mo ng mga nakaraan or ganyan. Ngayon pala. Kaya walang pasok kasi Oo, birthday. wow. Happy birthday, Oo, Ma'am Ces. holiday today. Sa buong Ngayon Taguig. so ka-birthday mo pala sila Sir Randy, sila Sir... today din. Opo, Oo. sino pa? Sir Rick Belmonte. sa dami Haigao. pala. Marami pa eh. Happy Hindi ko birthday Oo. po sa lahat na nag-celebrate. Pero ng sila birthday. hindi nila tinago. Expose. Expose. Grabe. Expose. So, nabate eh. Grabe. Kasi binati nung asawa, ng mga anak, ng members. Oo. Yung Randy, binati ni Beng, nung anak, tsaka nung ibang full-time. Oo. Ewan ko yung Cecil,
says kung saan naman. Nasaan ang mga mahal sa buhay Yeah, nito? yeah. Nasaan ang Nasa mga- bahay po, tulog pa kasi wala pa. Tulog pa pala sila. At nasaan ang leader? Oo. And anyway, Okay so lang again, yan. Ma'am Ces, happy birthday ha. Kung Thank you so may much. mga ano tayo dyan, pwede tayo yung mapakisuyuan. Di, okay lang, sige. Oo. Sakto. Mamaya na lang tayo mag-celebrate. Alright, Ayan. sige po. Ayan o, tama-tama yung topic ngayon, pang Oo. diet o. Macro Magwe-weight loss nutrient. tayo ngayon. Ayan, so, number 1, paano nagwo-work yung macro diet? Paano siya magiging effective for weight loss? Number 1, determine your calorie needs. Siyempre naman, alamin mo, ilang calories ba yung kailangan ko muna? Okay? You start by calculating your daily requirement based on your age, sex, activity level, and weight goals. Halimbawa, yun nga, weight Yung loss sex ka. po na ito po yung ano, Yung male or female. male or ganyan. female po kayo, ha? Oo, hindi to yung ano ba yan? Oo, iba po yun. oo. Gender po ang yun, inaano na gender. ito. Sana pala gender yung nilagay ko dyan. Oo. Sorry naman. Ayan, so, gender, age, tsaka yung physical activity, kung gaano ka ka-active. Yes. Doon nagbe-base yung calories mo. So, diniscuss ko na yan for the past years na nagturo ako kung paano Oo, parang malalaman. may sinabi ka doon, May ma'am, formula yan, sir. Saka nasa nasa high calorie, parang may ganun eh. May High parang calorie. kolong-kolong yes, yun eh. oo, may ganun tayo. So, doon niya naka-base. So, for example, ako, goal ko is weight loss. Ang kailangan ko for normal is 1.8 calories. Since mag-weight loss ako, mag-reduce ako ng 500 calories. So, 1.3 na lang. So, ganun siya. Yun. So, yun yung the way you determine your calories is to know your lahat ng yung mga vitals na yan. Kailangan mo yung malaman para ma-compute. Okay? Yeah, like for example, ang weight goal mo, kung decrease ka ba or increase. Oo. So, Since weight loss yung topic, specific, reduce baka, tayo. reduce Bawas ka tayo talaga. ng calories. Oo. Usually, ang binabawas, 500 to 800 Uy, calories. matindi yun, no? Yun yung calorie deficit, sir, na Sa isang, tinanong ko na yan last time, yung isang cup ng kanin, is ilan nga yung calorie na yun? 200, sir. 200 calorie na yun. Eh kung ang isang lalaki, male, tapos ay activity niya moderate lang naman, at tawag nito. Yung moderate, ma'am, di ba, ibig sabihin ng moderate, nag-exercise yes, ng mga 3 times a week. 3 times a Oo, week. ganyan. So kapag sedentary lifestyle ka, ma'am, Yung talagang mostly sitting down ka. oo, so iba rin yung yun, activity sir. level Yes, noon. iba. Ano siya, pagka sedentary, times 30%. Pagka moderate, times 35. Pagka active, 40. Pag very active yung mga athletes, 45%. So may mga ganong factor. Wow. So medyo technical, Ano pa pero ganun talaga. siya i-compute. Oo. Ayan, pag nalaman mo na yan, nalaman mo na yung calorie requirement mo, number 2, yan, i-calculate mo na yung iyong macro ratios. Ibig sabihin niya, ano yung ratio ng CPF mo, yung carbs, protein, and fat. So basically, ang ginagamit ko for weight loss, 55, 20, 25. 55% yung carbs, 20% yung protein, tapos 25% yung fat. Ayan yung basic na for weight loss. Pero ang ginagawa ng iba lately, ginagawang 50, 20, 20. So 50 na yung carbs, 20 protein, 20 yung fat. So, tama ba? Tama. Kasi kailangan mag-total ng 100% eh. So, ganun yung ginagawa nila. Hindi pala. Pag 50 pala, 25 protein, 25 yung fat. Para total, 100%. So, mayroong gumagawa. Pero, yung mga, minsan, yung mga nagdudurong-dunungan sa nutrition, ginagawang 30% yung carbs. Ganun ka konti. So, ang nangyayari, mas marami na ngayon yung protein, tsaka yung fat. Mali na, di ba? Yun yung mga talagang gusto ng yung mga drastic weight loss, yung talagang gustong mabilisan. Which is hindi na siya healthy. Ang pinaka-limit lang natin for carbs is 50%. Oh, may nakausap nga ako Oo. last time eh. Young people pa lang ito. Oo, nagulat ako kasi parang hindi ko na siya namukaan. Nagbago na itsura. Sabi ko nagbago yung itsura niya. Tapos sabi ko, ang ginagawa mo?
Tapos sabi niya, yun nga, 1 meal a day daw siya. Grabe. Oo, 1 meal a day. Kasi nga, for 2 months, ang nabawas sa kanya ay 12 kilos. Ala, grabe yun Oo, grabe. Kaya nga sabi ko, parang iba na itsura niya talaga. For 2 months, Delikado ay po yun. 12 kilos na agad ang nawawala. 12 kilos, imagine po ninyo. Hindi pounds, kilos talaga. Kilos po, ma'am. Kilos po yung So, nawala times sa kanya. 2.2 pa yun para mag-pounds. So, sabi ko nga, alalayan mo yung sarili mo kasi baka ganyan. Okay naman daw na nakakayanan naman daw niya. Sabi ko nga, nakakayanan mo yan sa ngayon. Sobrang taba ba niya, sir? Yeah, sobrang taba niya before. Kaya very visible talaga. Medyo, oo. Kasi napansin yung pagbagsak. Oo, kasi nga, ma'am, 2 months galing pa lang. sa malaki, oo. Oo, 2 months pa lang eh. Kaya sabi ko, parang nag-iba na agad yung itsura niya. Sabi ko, may sakit ka ba? Or ano. Parang unhealthy yung appearance. Yeah, oo. Kumbaga sabi ko, pero nagiging okay naman siya kung tutuusin. Pero sabi ko nga sa kanya, alalay. Pero ito nga, kung i-relate natin ito sa topic natin na ito, sinabi ko to, ma'am. Sinabi ko to na dapat balanse pa rin. Oo. Dapat hindi ka nag-i-skip ng meal. Yes. Dapat ito pa rin. Dapat kumaano ka pa rin, kumakain ka pa rin ng rice. Tulad niya, ano pa yon, estudyante pa yon. So sabi ko nga, baka bigla ka na lang kasi mag-collapse. Yan yung nakakatakot, no, na baka mangyari sa'yo. Kasi may kilala ko dati, o naggeganyan din, omad-omad din, na nagaya-gaya lang din sa internet, nag-collapse. Kasi babagsak yung ano mo yan, yung sodium, potassium mo, magnesium, babagsak yan eh. So sabi ko, mag-ingat ka lang at dapat pantay-pantay pa rin. Huwag ka masyadong matakot, i-take it, ano mo lang, baka nape-pressure ka sa mga sinasabi ng tao. Maganda na mayroon ka ng idea mayroon ka na, nandyan na yung drive mo na magpapayat. So gawin mo na lang ng maayos. Yes. Sabi ko sa kanya, nandyan na maganda na yung drive mo na magpapapayat. Wag kasi baka yung iba hindi nakakayanan, bumabalik lang din naman sa dati. Correct. Di ba naalala ko yung discussion mo yun, ma'am, na way back then na kapag hindi mo nakakayanan ng drastic, baka babalik ka lang din sa dati. Hindi kasi sustainable. Yun, tama yun, yung the right term. Hindi sustainable yung diet na ginagawa nila. Lalo na kung talagang carbs lover ka. Oo. Bigla mong tinanggal. Kaya nga sabi ko nga sa kanya dapat yung diet na pinapasok mo is yung pang matagalan. Long term. Hindi lang yung pang ganito. Okay, sige na yan, na-achieve mo na yung 12 kilos. Dapat i-sustain. Oo. Yan mo na lang yan. Pababain mo kung gusto pang pababain. Pero Medyo wag yung... delikado yung kasi lumagpas siya dun sa range ng healthy weight loss per month eh. Ang alam ko nga, dapat parang ano lang mga 3 to 4 a month. Malaki na nga yung 4 eh. Siya 12. Successful. Bulot ako 12. Sabi sobrang ko, grabe. Medyo dangerous yun, pero of course, katawan mo naman yan, katawan natin yan. Alam niya naman, responsible kaya naman tayo daw sa katawan natin. Pero at least sa paalalahanan natin siya at sana magbago yung kanyang way of eating. Yes. Oo, yan. Sana nakikinig siya ngayon, maganda. So, yan basically yung calculation ng ratio ng CPF natin. Yeah. Actually, mag-weight loss ka na dyan. Believe me. Maniwala kayo sa akin. Mag-weight loss ka na dyan sa ganyang ratio. Yeah. Pinaka-list na yung 50% carbs, tapos 25-25. Ganyan. Okay? Ayan. Tapos number 3, of course, after mo ma-determine, tapos nakuha mo na yung ratio na kailangan mo for weight loss, i-track mo naman yung intake mo. So, use a food tracking app. Kung wala naman, kung hindi ka techie, sulat, journal. Yeah. Ito, mas ko pa rin talaga yung sulat. Kaysa sa, alam mo yun, hindi ako mahilig pero sulat talaga. Kasi, actually, mas advantageous yung handwritten because talaga na-absorb mo eh. Yung sulat pagka every time you write something, talagang naano mo siya kung ano yung sulat mo. So, use a food tracking app or journal to monitor your food intake and ensure you're meeting your macro target. Saka naman, ma'am, hindi mo naman din talaga makukuha yung exact eh. Yes. Kumbaga, at least nagkakaroon ka na ng idea. Like for example, dun sa food app kasi, pag sinabi kumain ka ng fried chicken, paano pag sinabi na naman doon, fried chicken, lalagay mo lang doon. Hindi naman siya talaga kung paano siya niluto, depende na kung anong pamaraanan. So kung nagkakaroon ka lang ng idea na, ito fried chicken, ilang calorie to o ilang protein. Tsaka yung disadvantage kasi ng mga food app ngayon sa mga
depende yan sa race mo kung Asian ka ba, kung American ka. So may mga ganun. Kailangan nakalagay din yun kapag enter ka ng details mo, kailangan lagay mo kung Asian ka. Kasi yung serving sizes magkakaiba. Yeah. So possible na hindi maging accurate yung iyong calorie counting. Tama. Baka akala mo yun na pero sobra pala or kulang pa pala, di ba? So ganun. Mas maganda pa rin talagang write down the Write food. down. Para alam mo, ay parang kulang pa ako sa protein parang kulang pa ako sa fats parang wala pa akong prutas dito ganyan. Kasi nga, ikaw mismo nagsusulat. Yeah. So malalaman mo siya. So ganyan lang. So pwede ba yung ganun, ma'am? Like for example, na monitor mo na, nag-start ka ng umaga, ganito. Then hapon, ganito. Tapos, na-miss mo yung ibang pagkain sa hapon, pwede mo ba siyang habulin sa gabi? Depende, sir, kung ano yung na-miss mong food. Kung prutas lang naman, bawa na-miss mo yung snack mo na fruit, pwede mo nang isabay. Pero yun lang ang talagang doon, pag naging habit mo na nag-i-skip tapos binabawi sa next meal, especially kung sa dinner mo siya, dinadagdag. Okay na siguro kung sa mga early time, mga na-miss mo yung morning snack, nilagay mo for lunch. Pwede. Pero nga, hindi na natin nakuha or nagawa yung tamang timing Kasi naka-skip ka na ng snack, di ba? So, pinapromote pa rin natin yung proper meal timing, right calories, tsaka yung tamang quality ng food. Yun yung lahat-lahat para talagang ma-meet natin yun So, itong tracking to, alam mo, kasi pag nag-track ka ng food intake mo, kasama yung oras na kinain mo siya Yeah. Di ba? So, alam mo, parang ang tagal ng distance ng breakfast tsaka lunch ko. 2 p.m. na ako nag-lunch, pero ang breakfast ko 8 a.m. So, ang tagal na. Tapos hindi ako nakapag-morning snack. So, alam mo, pwede mong ma-adjust ka agad at yung mas maaga. Kasi nga, alam mo, dahil you keep on tracking, writing. So, malaking tulong yung pag-track ng food mo sa journal. Di ba? So, makakatulong yan. 3 na po yun. Next natin, ayan, pwede ka naman mag-adjust as needed. Halimbawa, talagang hindi na iwasan, may pa-meeting sa office, may pakain si boss, may pa-birthday, ganyan, di ba? Talagang papakain ka, you may adjust naman. Kapag talagang, halimbawa, yung mga macros na, halimbawa, na-miss mo yung protein mo sa breakfast. Kasi ang hinain lang oatmeal, so walang gaano protein yun, di ba? Nawala yung egg. So, pwede naman na mag-adjust, pero minimal lang. Huwag yung adjustment mo parang halos binago mo na yung buong yung buong format ng iyong calorie intake. Di ba? Pwede naman. So, pwede yung mag-adjust. For example din ito yung body changes over time nagbabago For example, it's been 2 or 3 months mo nang ginagawa yung meal plan. Tapos nakalose ka na ng weight. Tumaas na rin yung level ng activity mo. Naging mas active ka na for the past 3 months. Pwede mo siyang i-adjust. So, ibig sabihin nun, pwede ka nang magtaas ng calories. So, hindi, porque 1-3 yung calories na kailangan ko, forever na 1-3 yung kakainin mo, hindi ganon. So, adjustable siya over time. Kasi bawa, nag-build ka na ng maraming muscles. So basically, nangailangan na ng mas maraming calories yung body mo because nga, nag-gain ka na ng maraming muscles. So ganun siya. Hindi siya forever na long term na ito na yung follow mo 1-3 na lagi. Yeah. Especially kung na-achieve mo na yung goal weight mo. So pag na-achieve mo na yung goal weight mo, in a span of 6 months, after 6 months, i-reassess ka uli ng dietitian kung ano na yung tama na for your normal weight para ma-maintain mo siya. Yeah. So, ang maintenance ratio ng weight is 60-20-20 na siya. Wow. Ganun na siya. So, 60 na yung carbs, 20 protein, 20 na yung So fat. magbabago rin pala, Magbabago rin yung... Kumbaga yung binigay mo ng formula kanina, Yes. ma'am, na yan ay... Ito, pagbabago po yan kapag for ano yan? normal for, weight na. For maintenance. Maintenance yan, Yun, oo. Ganon din sa weight gain. O, di ba? Yun. Yan. Tapos, ano yung mga benefits ng macro counting? Pag nagawa mo lahat yan, ito yung benefits, may improve yung ating body composition. For example, nakapokus ka sa muscle mass while losing fat. Yun yung mag-i-improve sa'yo, yung talagang gaganda yung physical body mo, mag-i-improve yung muscles mo, which is good naman for daily activities, di ba? Yan yung mga benefits.
Number 2, mag-i-increase yung satiety. Siyempre, hindi kayong parang feeling deprived na gutom lagi. Ito yon. Because protein and fiber, kapag pinagsama mo yan, talagang nakakabusog siya. Yeah. Often found dyan sa, provide ng carbs, di ba? And help you feel fuller for longer, potentially aiding in weight management. Siyempre, hindi ka madalas gutom. Siyempre, hindi ka rin kakain, di ba? So, mamamanage natin yung weight natin. Kasi nga, feeling mo, busog ka talaga. Yun yung kahalagahan ng counting macros. Number 3, of course, magkakaroon tayo ng greater awareness of food choices. Mapili ka na ngayon sa pagkain. Kahit buffet pa yan, kahit napakaraming pagkain dyan, di ba? Alam mo na kung paano pumili ng healthy. Kung mayroon mang hindi healthy na food, kukuntian mo lang. Tama ba? Ganun ba ginagawa ng iba? Parang hindi ata. Alam ba, maraming lechon dyan. Di ba? So, alam mo na kung paano pumili. Di ba? May encourage mo yung sarili mo kasi aware ka na Yes. on healthier food choices. Di ba? So, ganun siya ka-beneficial kapag nagkakaroon tayo ng idea kung paano mag-count ng calories, macros, medyo Ito na yung last natin, no? Things to consider, syempre, meron naman, hindi naman kasi lahat kayang gawin to. Meron tayong kailangan i-consider. Number 1, time-consuming naman talaga siya. Kasi syempre, uupuan mo yan o magka-count ka. Sa simula siguro, nakapag-track ka, pero pag medyo hindi mo na nalalag, di ba? Kasi nga sobrang basic. Time-consuming. Pero, it's a matter of planning. At saka pag may goal ka, di ba? Magpupursige ka You will work on it. Kung gusto mo talaga. Yes, gagawin mo talaga siya. Socially restrictive, syempre depending on your lifestyle. Halimbawa, yung talagang work mo, talagang lagi ka na sa field. Sobrang busy, hindi ka yung nakaupo lang. Medyo mahirap siya kapag challenging yung ating situation. So, yun yung mga kailangan i-consider. Last, potential for deficiencies. Kakaiwas-iwas mo ng food. Basically, pag nasobrahan naman, di ba? Kulang ka na pala sa ganito kasi nga kakaiwas mo sa carbs or kaka-reduce mo ng carbs, baka hindi mo na nakukuha yung tamang amount. So, yun naman yung mga potential na kailangan nating i-consider when counting calories. So, yun lang po. I hope tayo po ay may nakuha at may natutunan sa ating pong topic for this morning. Alright, maganda yung pinag-uusapan natin ngayon mga kapatid, no? Especially patungkol dyan sa counting calories po na yan. Mahalaga po to mga kapatid, parang parang nakakatamad, parang tawag nito, kasi parang okay pa naman yung ating kalusugan, wala pa naman tayong gaanong nararamdaman or parang alam mo na nag-i-increase na yung size ng belt mo or pants mo, parang wala pa rin, okay lang, ganyan. Pero pag binigyan nyo ng pansin ito mga kapatid, no, napaaganda na magkaroon tayo ng well-balanced diet. Saka tulad nga ng sinabi ni Ma'am Ces, saan ba natin kinukuha yung mga calories na ikinakain po natin? Kasi marami po yan. Tulad yan, no? 3 po na mahalaga yan. Yung carbohydrate, saan mo kinukuha? Yung protein, yung fat, saan yan? Saan natin nakukuha yan? Saan? In our everyday living. So, magandang makonsider nyo po ito, lalo na kung kayo po ay nagko-consider ng weight loss, ay hindi lang po basta-basta magtatanggal lang kayo ng like for example, carbohydrates, or hindi lang kayo basta-basta magtatanggal ng fat. Kasi yung 3 component na yon ay mahalaga. Hindi lang pwedeng puro protein, mga kapatid, no? Sabi nga ni Ma'am Ces, paano naman yung fats natin? So, paano naman din yung carbohydrates natin? So, mahalaga mabigyang pansin po natin ito. Ito po ay galing na sa nutritionist, mga kapatid. Ibig sabihin, naaral po nila ito, binigyang pansin nila ito. So, nutritionist, dietitian ang mga nagsasabi nito, mga kapatid, na subok na sa kanilang mga binibigay na sa mga kliyente. So, tayo naman as a viewer ay why not try to give it a chance, no, na talagang bigyan natin ng halaga ito, no? So again, maraming salamat Ma'am Ces for this great topic at alam ko naging blessing ito sa mga kapatiran po natin. If you want to replay this,
ay pwede nyo pong i-replay ito sa ating Facebook page or sa ating YouTube. Ina-upload pa ba sa YouTube ito, sir? Sir Rumir? Na-upload, parang na-upload pa rin. Okay, sige po at maraming salamat po muli, Ma'am Ces. And again, happy birthday, Ma'am Ces, ha? Happy birthday, Ma'am Ces. Oo. At salamat sa Panginoon at napili nyo po na i-celebrate ang birthday ninyo dito sa ating programa. Yes, Okay? of course po. Sige po, at bago tayo magtapos, baka may gusto mo na nga sabihin si Ma'am Ces and also si Doc Julie bago magtapos ang ating programa. Sige po, Ma'am Ces. Yes po. Thank you so much sa mga bumate at happy birthday din po sa mga nag-celebrate. Si Ma'am Lerma actually, di ba? Ka-birthday ko. Opo. Ma'am Lerma. Yan, Ma'am Lerma. Yan. So, yan. Happy birthday po and then see you again next week para sa panibagong topic ng ating Amen. Amen. Alright, maraming salamat, Ma'am Ces. Doc Julie. Maraming salamat, Ma'am Ces, at happy birthday. Na-surprise po kami. Na-surprise. Oo. Buti na Buti na lang surprise ko kayo. Nandiyan nga si Ma'am Jessica Mendoza kung wala. Pero gusto ko lang ipaalala na ang ating kaarawan ay sa blessing. Yes. Kaya hindi natin dapat itatago o hindi natin Grabe naman. whatever na dumating sa buhay natin, it's a blessing. Kaya yung dagdag taon, dagdag buhay, dagdag kalakasan galing sa Panginoon. Amen. Kaya happy birthday ulit. Thank you ulit, Ma'am Julie. Anyway, sabi nga, gusto ko lang paalalahanan dito sa topic natin na whatever yung ginagawa natin or kinakarir natin, gawin natin na may disiplina. Amen. Kasi maaaring sumasabay tayo sa mga ganyan na mga dieting or what. Kailangan meron disiplina pa rin sa ating katawan. Kasi hindi pwedeng umpisa ka lang, tapos wala na, tapos subok ka na ng subok. Yeah. Kaya pag-aralan, disiplina, at the same time, palagi humingi rin tayo ng gabay sa mga nutritionist, Yes. at sa mga doktor, kung dapat, kung ano man ang gagawin natin. Para safe po tayo. Hindi tayo maalanganin yung health natin. Kaya wala yung mga side effects, wala yung mga kung nasa tamang tayo, path or masasabi natin na ginagawa natin ito ng ayon sa sinasabi ng mga tao na may kaalaman dito sa, lalo na dito, kasi ang dami-dami pong lumalabas na mga diet. Yung mga myth, mga fads, diet fads na Kaya, yun lang po, lumalabas. maraming salamat Yes. at again, happy birthday. Okay. Sa mga nagtatanong, 41 na po ako. Yan na, hindi na secret yung age. Thanking God for 41 years. Amen. Great. Great is our God po. Alright, sige po. At maraming salamat sa lahat po ng mga nanood. Sumama po sa amin for this whole week. Samahan niyo na naman po kami next week. At mag-start po ang ating programa every Tuesday and then Thursday and Friday para makasama po natin ang ating mga tagapagsalita po dyan. Kaya let's all enjoy the program. See you next week na naman sa mga bagong topic na pwede po nating mai-discuss at may tulong para po sa inyo. At mamaya, e-airin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Huwag po kayo na maglilipat na ng channel po dyan. Just keep tuning in, share the link, and be a blessing to your loved ones kasi maganda po yung mga tinatalakay po dyan ng ating mga tagapagsalita. Kaya maganda mag-tune in po kayo. Lalong-lalo na yung mga tatay ay mag-tune in po kayo dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.